nga siya a-attend? Bakit a-attend si Inday Sara dyan? Bakit pa, ikaw naman Luistro, bakit pa ulit-ulit mo sinasabi at talagang sinasalsal mo yung ganong naratibo na kailangan nandyan si Inday Sara at kailangan harapin kayo? Unang-una, hindi kayo fair. Hindi kayo fair. Yung mga complaint ba, yung mga impeachment complaint ba, nagsubmit ng ebidensya o hindi? What you are doing in the Committee on Justice is fishing expedition. Yung inyong rules nagre-require na dapat yung mga complaint ay sufficient enough na pag nabasa mo yung complaint at kung sakaling totoo lahat ng nakalagay doon sa complaint na iyon, it should amount to conviction. Wala kang ebidensya. Wala kang salin eh. Nung final yung complaint na yun, minention nyo lang yung salin, pero wala kayong salin. Wala kayong ebidensya. Nag-fish lang kayo, no, nag-hearing kayo, nagpatawag kayo sa ombudsman, nagsabpina kayo and things like that. Bakit kayo ang nagpo-procure ng ebidensya ng mga impeachment complaint? Kasi kung clarificatory lang yung hearing ninyo, dapat kinaklarify nyo lang whatever it is that is in the complaint. Kung ano yung sinubmit sa inyo, yun ang chinecheck nyo mga Benny Abante admitted na naghahanap lang sila ng ebidensya. Pala ikaw, pastor ka pa eh. Ikaw ang nag-sponsor ng impeachment complaint na yan. Bakit ka pumayag na ma-file yung impeachment complaint na yan nang wala kayong ebidensya? So kaya na si Joel Chua, sabi niya gano'n, bakit wala sa salin yan? Wala sa salin yan. Joel Chua po, okay, wag ka nang gagago ng sambayan ng Pilipino. Hindi talaga malalagay yan sa salin. Dahil outflow at saka inflow yan. Ang sa salin, ang ilalagay mo doon ay yung mga bagay-bagay na nakapangalan sa'yo at the moment. Ano ba yung mga properties na nasa control mo na mga panahon na yan? Now, if this is an outflow and inflow of cash, of money in your bank accounts, it cannot be part of the SALN. Idiot! At ano, yung mga gustong umakyat dito, akyat lang kayo ha. Actually, very ano lang naman, maigsi lang yung monologue ko kasi I want to share the floor to everyone at kung ano masasabi ninyo doon sa mga nangyaring hearing ng ng Committee on Justice. It is I think the third hearing ng Committee on Justice doon sa kanilang pretension na sila ay gumagawa ng clarificatory hearing para sa mga complaint ng impeachment according to them. Nakakapagtaka lang kasi I don't think minention doon sa mga complaint yung mga AMLA reports. It's not part of the submission. I don't think the SALN itself are part of the submission. They do not have evidence attached. Okay? The Committee on Justice is violating its own rules. Kasi yung complaint dapat na pinaprocess ng Committee on Justice ay dapat kumpleto na sa ebidensya. And since they already declared that the impeachment complaint are complete in substance and in form, there should be no this kind of hearing that is happening anymore. Ang labo eh. Dineclare niya na complete in substance and in form. Pagkatapos, what's there to clarify? Magbotohan na lang kayo. 'Di ba? You are just using the clarificatory hearing para mambaboy. Kasi gusto niyong baguhin yung isip ng mga Pilipino na alam ninyo na madaling lokohin. So, yun talaga yan. Oo nga no, grabe. Anong minessage ako ng ate ko? Sabi ng ate ko, anong ginagamit mo sa mukha mo? Ganda yun, oh. Nawala, di ba dati marami akong mga pimple marks dyan? Walay na, no? Walay na. Wisit. Oo. Wisit. No?
Oo, Mary ang bala. Correct. Siguro mga 1 linggo pa, Mama Mary na ako. Visit. 'Di ba? Ayun. And it's really frustrating kasi parang tino-tolerate ng gobyerno natin, eh, and the government institutions, like for example itong AMLAC. If you've been listening to my live, na-mention ko 'yan before, eh, papalitan yung tao sa AMLAC at, dahil kaya nila papalitan dahil nga ayaw daw gawin yung gustong ipagawa sa kanila ng kung sino mang Poncio Pilato. Ayan, and I think it has been very, very clear na, gusto talaga nila ng show at kasama dun sa show na yon yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council na nag-disclose ng mga transactions ng mga bank accounts ni VP Inday, okay? Since 2005. I do not understand why this is allowed. Kasi kung ganyan pala ang usapan, ilabas natin lahat ng covered transaction and suspicious transaction ng lahat ng mga luxury stores dito sa Pilipinas. Bakit hindi ganun yung gawin natin? Gusto niyong habulin ng mga magnanakaw? Gusto niyong habulin ng mga magnanakaw? O di sige. Ilabas dapat lahat ng suspicious transaction ng lahat ng mga luxury stores, luxury car, jewelries, yung mga nagbebenta ng mga high-end products. At tingnan natin kung kanino naka-account yung mga yan. 'Di ba? Posible din na nakuha yung report ng AMLA, kumuha lang si Trillanes ng numbers doon to add sa affidavit para may ma-match sila sa hearing. Correct. Natatawa ko sa comment, hindi sila nagpo-focus sa sinasabi ni John. Skincare sila. Sa skincare sila na distract, ano. Miss Joey, gawin mo kami distributor sa business niyo ni Mama Pau, ha? Gusto namin ng ganyan, mamula-mula, fresh. Oo. Darating Oo, kami darating dyan. tayo dyan. Ay, baby steps. Para hindi tayo pumalpak. Ingat-ingat. Ayan. Mga nakailang linggo ka? 2 weeks, no? Before you got that skin. Kailan ba tayo nag-meet sa ano? I think 3 weeks ago. 3 weeks. 3 weeks. Tapos nag-days. 1 week kang red talaga. Thumbnail. Smile. And then 1 week healing. Magti-3. So in just a span of 2 weeks, ganyan na yung balat mo. Tingin eh. Okay. Visit. 3 weeks ba? 28 yung, ay hindi. 2 weeks nga. Oo nga. 2 weeks nga. Magti-3. Ang bilis, no? 3 ba? Oo. Ang bilis. Ayun. Pero in the first few days talaga Oo. was very crucial kasi red na red yung face. Kamukha mo si Mariel Rodriguez. Alam mo naman yan. Maliwag. Wala ka sa thumbnail. Magandang gabi, Miss Joelo, Rachel Bobiles. Hello, kamukha mo si Mariel Rodriguez. Ayan. Reveal mo ang beauty secret mo. Mahal Huwag kayong guys. mag-alala. Triggerman, maraming salamat sa pa-super sticker. Kamsamida. Morning watching while working on the screen. Sabi ni Healthy Life Art. Ayan. Hello, Dang Moreno, Zenny Ponce. Madam, nakita mo po PM ko tungkol sa mga charges ng Meralco sa ating consumer. Sana maparating mo po kay Senator Marcoleta. If may connection ka po doon, grabe na tong gobyerno, sabi ni James Philip. Wala naman ako mga direct connection sa mga politiko. Ano ba kayo? Baka hindi nga nila ako kakilala. Ayan. Pero ano natin, pag-usapan natin yan, James Philip, examine natin yung mga electric bill natin kasi talagang papataas na ng papataas yan. Ayun. Sobrang bulok ng sistema ng ating bansa. Well, yes. Ito nga kasi yung sinasabi nila na dapat 14 months member na. Guys, magpa-member na po tayo to support Joey. Yes, maraming salamat po. Ate Narina Niku, thank you. Wala talaga akong wala akong makeup. As in, bare face no yan. filter yan. Oo, No bare filter. face, as in. Bare face lang siya. Hindi na sila nagpo-focus sa sinasabi. Oo.
comment section yung skincare. Oo, orange peel, durugin at pure honey. Paghaluin, ganyan din ang result. Sabi ni Bombastic, Sabi ni Telefantastic. Ria Magita, hi Joey, about the skincare, does it make the skin peel? Yes. For ilang days ka ba nag-peel? 3 days. 3 Kasi days. kailangan talaga new skin eh. Oo. Kasi feeling ko, kaya nawala yung mga pekas ko kasi nag-peel. Nag-peel siya. Lalaglag siya. So medyo mga 2-3 days na parang may dandruff yung mukha ko. Tapos pulang-pula na. Tapos namumula ng bongga. Ayun. Pero hindi naman, kasi sa iba, sabi nila, naramdaman nila, mahapde. Pero, I don't know, maybe baka mataas lang yung pain tolerance ko. Ayan. Akala ko rin complete na, sabi ni Ted July. Daming hanash, pati mga trolls nila, batuhan lang ng putik yan, style nila bulok. Talagang perla yung dating ng face. Perla, no? Ayan. Bagay ka na COS. Bakit COS? Excited na ako sa transmit sa Senate para doon talaga ang bloodbath. Sa ngayon kasi, dehado tayo sa House. Though meron iilan na nanindigan sa House para kay VP Sara. Oo, pero kasi they are really up for tinitake advantage nila lahat ng airtime na pwede nilang makuha in order to shame Inday Sara and to make it appear as if marami siyang perang ninakaw, ganyan-ganyan. Okay. Yung iba nagsasabi kasi na bakit hindi nila sagutin ni Inday Sara? Bakit hindi siya uma-attend? And that is one of the narrative that the House of Representatives is trying to peddle. 'Di ba nga ang sinasabi nito ni Luistro, every time meron siyang opportunity, ito po ang upuan ni Inday Sara, iniintay po namin na siya ay dumating at harapin niya ang mga katanungan, kineso, ganyan-ganyan. Parang, una-una ba siya a-attend? Bakit a-attend si Inday Sara dyan? Bakit pa, ikaw naman Luistro, bakit pa ulit-ulit mo sinasabi at talagang sinasalsal mo yung ganong naratibo na kailangan nandyan si Inday Sara at kailangan harapin kayo? Unang-una, hindi kayo fair. Hindi kayo fair. Yung mga complaint ba, yung mga impeachment complaint ba, nagsubmit ng ebidensya o hindi? What you are doing in the Committee on Justice is fishing expedition. Yung inyong rules nagre-require na dapat yung mga complaint ay sufficient enough na pag nabasa mo yung complaint at kung sakaling totoo lahat ng nakalagay doon sa complaint na iyon, it should amount to conviction. Wala nga ebidensya. Wala nga salin eh. Nung final yung complaint na yun, minention nyo lang yung salin, pero wala kayong salin. Wala kayong ebidensya. Nag-fish lang kayo, no, nag-hearing kayo, nagpatawag kayo sa ombudsman, nagsabpina kayo and things like that. Bakit kayo ang nagpo-procure ng ebidensya ng mga impeachment complaint? Kasi kung clarificatory lang yung hearing ninyo, dapat kinaklarify nyo lang whatever it is that is in the complaint. Kung ano yung sinubmit sa inyo, yun ang chinecheck nyo mga putang ina nyo. Pasabi na kayo ng pasampina, pakuha kayo ng pakuha ng kung anong-anong dokumento. 'Di ba? What's that for? That's why this hearing in Committee on Justice is really injustice. Wala kayong complaint na maayos. Yung complaint nyo walang ebidensya. Kayo ang naghanap ng ebidensya para doon sa complaint. And that is not fair. Demolition job. And sa totoo lang, dapat yung Supreme Court nag-a-act na dito eh. The moment na, for example, si Trillanes, bakit nandiyan si Trillanes? Na-mention ba si Trillanes sa complaint? Wala namang Trillanes sa complaint. Hindi naman siya na-mention doon. Bakit siya? Ba't kailangan siya magsalita? Putang ina, this is really this is really a theater.
Ginawa niyong stage, yung clarificatory hearing mismo para makapagpasalita kayo ng mga tao na hindi naman kasali dun sa complaint na tinutukoy ninyo. Wala pa rin tatalo sa filter ni Auntie Claire. Yung filter ni Auntie Claire, ano, no? Yung filter ni Auntie Claire, yung pabura na yung mukha niya. Well, sorry, ang iyo, balat talaga. Yes, oo. Ayun. By November, tagilid tayo dahil magre-retire na ang SCCJ. Sabi ni Ignis. Correct. And I think dun sila aarangkada. Iniintay na lang nila yan. And araw-araw na nagkakaroon ng rally sa Supreme Court. Nananawagan na desisyonan na yung mga public interest cases, especially yung kay PRRD. Yung kay PRRD, sabihin nila, ay hindi, kasi isang tao lang naman yung ang involved dyan. No. We're not just talking about one person dun sa kaso ni PRRD. Dahil yung kaso ni PRRD is an issue of sovereignty. Issue yan ng ating bansa. Issue yan ng bawat Pilipino. Plus the fact that it is also the life of PRRD at risk. Na kapag hindi nyo napauwi yan, di na makakauwi ng buhay dito sa Pilipinas. At gaano kasakit para sa isang tao, a former president at that, to die in a foreign land. And our government institution is ready to make that possible. Nakakaya naman po. Ang nakakabwisit kasi dito, yung mga government institutions natin, na supposedly haligi ng maayos nating bansa, kinakayan-kayanan lang nung may hawak ng power. Diba? Possible din na nung nakuha yung report ng AMLA, kumuha lang si Trillanes ng numbers doon to add sa affidavit niya para i-match sa hearing, sabi ni Darren Ungco. Hindi yan imposible. Very, very possible yan, Sir Darren. Kasi kung matatandaan nyo noon, di ba may kiniklaim si, na nakuha niya na AMLA report? And I think, siguro baka itong si Trillanes may kakilala talaga sa AMLA tapos nakakuha ng AMLA report. Kaso later on, dininay siya ng AMLA kasi nga hindi naman official document yon, hindi yun official release. Baka nakuha lang ni Trillanes through spurious channels. Pagkatapos yun yung ginamit niyang data. Tapos minatch-match. Ganon. Sa tingin ko medyo nagkakaroon ng effect sa ibang Pinoy na naniniwala sa propaganda ng COJ against VP Sara. Yung ibang Pinoy kasi mababaw ang pangunawa sa hearing. That is why all of us should be very, very ready to explain sa kapwa Pilipino natin na mali itong ginagawa kay Inday Sara sa Committee on Justice. Totoo yan. But there's no other way to push back but to explain and educate our kababayan on what they are doing against Inday Sara. Lahat talaga tayo dapat magsalita. Lahat talaga tayo dapat mag-pushback. Yes, marami silang maloloko. At yun yung point kaya nila ginagawa yung hearing sa Committee on Justice. Yung clarificatory kuno na hearing na yan. Yun ang point. Maloloko sila ng tao. And if we're not going to do anything, they will be successful. So, yung first question nila, bakit daw hindi nag-a-attend si Inday Sara? Of course, Inday Sara is not going to attend that bullshit. They are saying na dapat mag-attend siya, harapin niya yung mga katanungan. It is a clarificatory hearing of an impeachment complaint na according sa rules ng House of Representatives ay impeachment complaint na kung saan dapat, magme-merit ito ng conviction kung sakasakaling hindi mare-refute ni Inday Sara yung mga nakalagay doon sa complaint. Ano ang ginawa ng Committee on Justice? Walang ebidensya ang complaint, walang submission ang complaint. Ang ginawa ng Committee on Justice,
sila ang nagsabpina ng kung ano-anong mga dokumento sa iba't ibang office ng gobyerno para itugma yung mga data na nandun at ipagbangga doon sa complaint na naisubmit na. Tamang proseso po ba yan? Hindi yan tamang proseso. Ang tawag po dyan, fishing expedition. So, the Committee on Justice is trying to procure evidence after the fact na may na-file na complaint. Wala pong ganun. Bawal po yun. Kung magrereklamo ka, dapat may ebidensya ka, kumpleto ka. At yun ay responsibilidad ng mga taong nag-file ng complaint. Benny Abante admitted na naghahanap lang sila ng ebidensya. Putang ina nyo pala, ikaw pastor ka pa eh. Ikaw ang nag-sponsor ng impeachment complaint na yan. Bakit ka pumayag na ma-file yung impeachment complaint na yan nang wala kayong ebidensya? And now they are trying to get information, financial information from Inday Sara doon sa kanilang mga claims na unexplained wealth, doon sa kanilang mga claim na doon nila pupukuhin si Inday Sara sa unexplained wealth. Because that is the formula that made Justice Corona impeached. Siguro inisip nila, baka pwede nating i-replicate kasi yung successful na impeachment na nangyari was with Justice Corona at dinali nila noon si Justice Corona doon sa kanyang salin. So ngayon, yung mga kababayan natin, pag kayo sa inyo ba ginawa yan, okay? Sa kapitbahay ninyo, kay Aring Teresita, nag-file ako ng reklamo kay Aling Teresita. At sinabi ko, si Aling Teresita ay nagnakaw ng ganito, 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 ganito. Tingin nyo ba paniniwalaan ako ng prosecutor kung wala akong ebidensya? Asan ang scene of the crime? Anong proof mo? At bakit sa tingin mo si Aling Teresita ang nagnakaw? Po pwede ba yun na hindi i-file nyo na lang yung kaso na yan tapos later na ako maghahanap ng ebidensya? Papasabpin ako na lang. I-try nyo. Kung pwede yan sa justice system natin. Sabi ni A.R. Maralita, Joey, yung in and out sa AMLA transaction, mali talaga. Magnified para kunwari, ang laki ng total. Parang account ko lang, di lang 100M transaction ever since. Pero in reality, wala, karampot lang ang net amount. Correct. Okay? They always focus on transaction, transaction, transaction. The transaction does not mean the money that you have at a certain specific time. So, ino-offend ng House of Representative ang isip at utak ng mga normal nating mga kababayan, ng mga ordinaryong mga kababayan natin, by making it appear na ang involved kay Inday Sara na pera ay napakalaki. Sabi nga ni Inday Sara, ang taong korap hindi nagbabangko. Ang taong korap nasa maleta yan. Look at Janice Lim Napoles. Ano yung sabi kay Janet Napoles? Yung pera niya nasa bathtub. Anong sabi ng 18 former soldiers? Ang mga pera dinideliver sa maleta. Diba? So, during the hearing, ang sinasabi nila, merong 417 transactions si Inday Sara from 2005 to 2026. That's, 20 years worth of transactions. I do not understand why they have to release that. On top of that, they said na merong mga covered transaction and suspicious transaction si Inday Sara. There were parang, if I remember it correctly, 17, ano nga yung data ni
Kanina ko nga nakita yan. Teka. Suspicious. Merong 417 transactions. Okay. Wait lang ha. I-ano natin. Panoorin lang natin yung part na yon. Suspicious transactions. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Subpoena ad testificandum et duces tecum issued by the House of Representatives, Committee on Justice, in relation to the impeachment proceedings against Vice President Sara Z. Duterte. This refers to the issuance of the House of Representatives, Committee on Justice of the subpoena ad testificandum et duces tecum in relation to the verified complaints for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, requiring the Anti-Money Laundering Council or AMLC to bring on or before 22 April 2026, 10 a.m., the original or certified true copies of all reports of covered transactions and suspicious transactions reported by any and all banks to the Anti-Money Laundering Council or AMLC involving Sara Duterte, Carpio, and or Manasseh Carpio, covering the period starting from 2006 to 2025, and any and all investigations or reports or related reports or documents prepared by AMLC involving the reported covered transactions and suspicious transactions. 14 In and compliance with the subpoena, the AMLC formally transmits the original and or certified true copies of the following documents. So Annex A, covered transaction report, CTRs, and suspicious transaction reports, or STRs, for the period 2006 to 2025. Annex B, financial intelligence reports on Vice President Sara Duterte Carpio, and Annex C, investigation reports on A, Manasseh Carpio, and B, Sara Duterte Carpio, and Manasseh Carpio. We also provide the following summary. ayan, okay. Number of STR 17, 16, and 33 for both. 17 kay Inday, 13 kay Attorney Mans, and total of 33. Okay, so ano yung investigation tinutukoy? For Sara Duterte Carpio, number of CTRs 313, number of STR 17, total amount involved 3,772,760,972 pesos and 48 centavos. Total amount of inflow 1,832,539,360 pesos and 45 centavos. Total amount of outflow 1,211,365,529 pesos and 75 centavos. For Manasseh Carpio, number of CTRs 317, number of STRs 16, total amount involved 2,998,466,740 and 47 centavos. Total amount of inflow 2,592,904 2,592,904,434 pesos and 24 centavos. Total amount of outflow 343,315,781 pesos and 7 centavos. Total for both 630, number of CTRs 630, number of STRs 33, total amount involved 6,771,227,712.95 Iniintay ko guys yung and 95 centavos. ginawa. Total amount of inflow 4,425,443,794 and 69 centavos. Total amount of outflow 1,554,681,310 and 82 centavos. There are undetermined inflow or outflow transactions based on our system, but we see transaction movement, so we categorize it as undetermined. So that is
791,102,607 and 44 centavos. Just for the record, ED, are the figures accurate? Yes or no? As of visibility today, yes. Are Based they on our accurate? record. Based on our records, yes. You're saying yes. Based on the records, That's yes. for the record. Madam Chair, wala po yun sa salin ah. Hanggang dun lang. So, ano yung intelligence report? Nasabi ba yung part na intelligence report? Wait lang. Okay, anyway, sige, balikan ko lang ng, balikan ko lang ng saglit. Kasi, di ba nag-present sila ng bonggang-bonggang numbers? Ayan. Nag-present sila ng bonggang-bonggang numbers. Parang, wala yan sa salin. Tanga ka pala, paano mapupunta sa salin yan? Eh, yung salin, dapat yun yung hawak mo at the moment. Diyos ko. So, ngayon na high blood si Joel Chua, sabi niya gano'n, bakit wala sa salin yan? Wala sa salin yan. Joel Chua, putang ina mo, okay? Huwag ka nang gagago ng sambayan ng Pilipino. Hindi talaga malalagay yan sa salin. Dahil outflow at saka inflow yan. Ang sa salin, ang ilalagay mo doon ay yung mga bagay-bagay na nakapangalan sa'yo at the moment. Ano ba yung mga properties na nasa control mo na mga panahon na yan? Now, if this is an outflow and inflow of cash, of money in your bank accounts, it cannot be part of the SALN. Idiot. Tang-ina, nakaka-high blood talaga yung kabubuhan nila. At pagkatapos, sa mga babayan ko dito na nalulula dun sa amount, wag kayong tanga. Okay? Ito exactly yung ginawa ni Heidi Mendoza noong panahon na gusto nilang ipa-impeach si Inday Sara. Si Justice Corona. Nung panahon na gusto nila ipa-impeach si Justice Corona, yan yung ginawa ni Heidi Mendoza. Paiyak-iyak pa si Heidi Mendoza noon. Okay? Ganyan rin yung presentation nila. Transactions din. It's the same shit, yes. Okay? In fact, balikan lang natin, no? Kasi meron diyang sinulat si Roberto Tiglao. At that time, nang mainit na mainit ang impeachment ni Justice Corona, grabe ang kritisismo na ginagawa ni Ambassador Roberto Tiglao doon sa mga ebidensya kuno na pinepresent against Chief Justice Corona. So, ang sabi doon, okay, si Conchita Carpio Morales, she alleged na meron daw 12 million in dollar accounts na associated dito kay Chief Justice Corona. Okay? $12 million. Okay? Ayan, okay. Sige, basahin na natin ng buo, no? Ombudsman Conchita Carpio Morales allegation that Chief Justice Renato Corona has 12 million in dollar accounts will go down in Philippine history as one of the biggest and most deviously constructed deception ever foisted on the public. Guys, kung hindi tayo matututo dito sa mga kaputahan itong mga to, uulit-ulitin nila yung ganitong trick. Uulit-ulitin nila yung ganitong trick. Ginawa na nila to noon. Morales unfortunately swallowed hook, line, and sinker the deeply flawed analysis of raw data made by Heidi Mendoza, whom President Aquino deep selected to overtake 5 officer levels to become Deputy Commissioner of the Commission on Audit. Morales' allegations are based on 2 colossal errors. One involves confusing the meanings of transactions and balances. The other exploits layman's ignorance of banking transaction and how these are documented. Okay, at that time super effective nilang manggago eh. Okay, why? What is the reason? Bakit super madali manggago ng publiko when it comes to banking transaction? Because during this time, 60% of the Filipinos are unbanked. Ano ibig sabihin noon? 60% ng mga tao hindi marunong magbangko.
So hindi nila alam ang ibig sabihin ng balances, transaction, deposit, credit, debit. Walang idea ang ordinaryong Pilipino dahil large part of the population is unbanked. The first error was actually deliberate as Aquino's operatives still had a big problem when they get raw data from the Secretariat of the Anti-Money Laundering Council. These didn't report Corona's bank balances, but merely transactions whose average amount per transaction for deposits was only $104,737 dollars. Hardly eyebrow raising. Okay, $104,737 is just your average presyo ng bahay sa Amerika. Pag nagkaroon ka ng property, isang bahay na disente sa Amerika, that would cost around $100,000 US dollars. Yeah, and it's not eyebrow raising. For a former Chief Justice, hindi yan imposible. Diba? The EMLC report, marked for intelligence purpose only, however, has no authorship and its entries have no source document, which opens the possibility of its tampering. Morales or Mendoza therefore had to surreptitiously misrepresent transactions as balances to generate significant amount. This was done by a conceptual sleight of hand. Morales' PowerPoint presentation states, the amounts appearing in the tabulation are not account balances, but transaction balances. This was a devious invention of a term in order that the sum of transaction would be confused with balances, so that Corona would appear to have a huge bank accounts, would appear to have huge bank accounts. Indeed, Morales would later on drop the transaction adjective, referring only to aggregations, balances, or bank accounts, but they actually mean transactions. They actually mean transactions. Transactions are withdrawals and deposits on your bank accounts over time. The net result of this, what's left in your bank balance, the net result of this, what's left is your bank balance at a given time. Interview on Thursday, April 23. To illustrate, if I have 100,000 in my bank account and lend it out to 5% interest rate for months used to 6 borrowers consecutively, my bank balance at the end of 6 months would be 130,000. This is the sum of my initial 100,000 plus the interest of 5,000 earned for each of the 6 lending transaction. For Morales though, my bank account would be 10 times more, 1.3 million. This is her transaction balance for the 13 transaction. My initial deposit, 100,000 plus 600,000, the sum of 6 withdrawals of 100,000 each when I lend it, plus 630, the sum of 6 deposits of 105 each when I'm repaid. This is exactly how Morales arrived at Corona's $12 million accounts. The table below is a snapshot of how she did this based on Corona's 2004 banking transactions. Deposit, withdrawal, 390 deposit, withdrawal 100,000, deposit 100,000, okay? Transaction balance, 550,740. Ito daw yung transaction balance. And I think yung ginawa kasi nila Heidi Mendoza noon, meron ring mas malicious yun yung ginawa nila kay Corona. Kasi talaga nilagyan pa nila yung balance dun sa transaction balance. When in fact, there is no balance. You are just enumerating all the transactions.
Kasi balance is different. Balance is the money that you have at a certain given point in time, okay, after all the transactions. Mas devious yung ginawa nila noon kay Justice Corona dahil talagang binaboy talaga nila. Nilito nila yung tao. From this data, Morales claims that Corona's dollar account for 2004 aggregate to 1.5 million. The sum of all deposit transaction and withdrawal. Okay. So, ito, tawag dito, ang transaction balance daw is inad niya lahat ng deposit, 550,740. Inad niya lahat ng withdrawal, 550,000. So, therefore, okay, yung transaction balance daw ni Corona is going to be 1.1 million dollars. Itong 1.1 million, it's not a balance. It's not a balance. It is a money that is not on the hand of Justice Corona at a certain given time, at once. Okay? So, ganyan nila pinataba yung bank account ni Justice Corona. Okay? Okay. I think yung important dito sa discussion na to, yan yung first na pinoint out ni Sir Bobby Tiglao na colossal deception na ginawa ng tandem ni Conchita Carpio Morales at ni Heidi Mendoza. Kaya si Heidi Mendoza, huwag niyong boboto yan kahit kailan. Huwag niyong iboboto si Heidi Mendoza kahit kailan. Kadiri po yung tao na yan. Sobrang kadiri ng tao na yan. Okay. Ngayon, okay, mas binawasan ngayon ng narrative against Inday Sara kasi they cannot do what they did to exactly, no? Pero ganun yung idea. Pero ito, hindi sila po pwedeng gumawa ng mga terms nila na gawa-gawa, like transaction balance, yung mga ganyan. Hindi sila pwedeng gumawa ngayon dito. So, pinangalanan nila, total amount inflow, total amount outflow. Pagkatapos, pinag-add nila, total for both. Una-una, bakit mo kailangan ng data na total for both? Sinong gagamit niyan? Dapat ngayon, nineneto mo eh. Yung inflow at saka outflow, dapat nineneto mo yan eh. So, magkano yung pumasok sa bank account ni Inday, magkano yung lumabas, at magkano yung natira? Magkano yung natira? Hindi ba dapat ganun? Para malaman mo, yun yung pera niya. Yun yung pera niya. Kung magkano yung lumabas, magkano yung lumabas, magkano yung pumasok, kung ano yung natira, yun yung pera niya. Diba? So anyway, I would just like to, before ako magpaakyat ha, i-share ko na yung link dito para makapila na kayo ha. Pagkatapos, para sunod-sunod na tayo. Di sa mga gusto yung mga may gustong magsalita dyan later on. Okay. Ngayon, ang sinasabi nila dito, meron daw 17 at saka 16 na suspicious transaction si Inday Sara at saka si Attorney Mans Carpio. Ngayon, Ichi Esposo, ito na po, meron na po akong link. Pwede na po kayong pumasok. Pero stay lang kayo sa backstage ha. Tatapusin ko lang itong monologo ng very, very quick. Pagkatapos, pakikinggan na po natin ang mga hinaing ng ating mga kababayan tungkol dito sa napakalaking kalokohang ginawa nila ngayon. Okay? Diyan sa House of Representatives. Ang suspicious transaction po ay regular na ginagawa ng mga financial institution. Okay? Lagi po yan ginagawa ng mga financial. It's part of the it's part of the everyday grind. It's part of the everyday grind. So ngayon,
Meron po kasi tayong tinatawag na know your customer. Okay, yung you know your customer na yan ay nire-require na dapat lahat ng banking institution dapat identified ninyo kung sino ang inyong mga kliyente. Ibig sabihin, dapat may ID yan. Ibig sabihin, dapat nakita nyo yan personally, nakasalumuhan ninyo, mga ganong etos-etos. Okay. Ngayon, kapag kunwari, merong mga triggers doon sa mga transaction, the banking institution or the financial institution is going to conduct an enhanced know your customer process. Okay? Iba-iba yan. Yung mga iba't ibang mga bangko, usually meron silang mga tailor fit na mga ways para alamin kung ito bang mga transaction na to ay back up by a legitimate activity, legitimate economic activity. So, ibig sabihin, kung kunwari nagdeposito ka ng 1 million, saan galing yung 1 million mo? Ano yung source niyan? So, you have to explain, okay, naman ako po ito kasi naghati-hati na po ang estate ng aking ina at itong 1 million na to ay galing sa pinamana niya sa akin. So, ngayon, ipinapasok ko sa bangko, ngayon si bangko manghihingi ng mga dokumento, like for example, maybe the estate papers that would ultimately point to you being a recipient of 1 million pesos. Something to that effect. Pwede naman na, okay, meron akong 500,000 pesos na ide-deposito sa aking savings account. Tatanungin ngayon ni bangko, sasabihin ni bangko, saan galing ang 500,000 mo? Well, this is my kita from my business dahil ako ay nagbebenta ng tilapia sa palengke. Ito ang aking tindahan, ang address, ito ang aking pwesto, okay? Ito ang aking benta. Kung kunwari ganun ka-stricto hanggang sa benta, no, tatanungin ng pero they are not supposed to ask information that is totally unnecessary if the transaction can be proven legitimate ng mga as few documents as possible. So hindi rin naman sobrang kupal yung mga bangko na very very strict na lahat kukunin. Pero depende rin sa higpit 'yan. Okay, lalo na if it becomes suspicious, if the transaction becomes very very suspicious, banks can ask additional documents. So kailangan mo i-satisfy 'yan. Kailangan mo i-satisfy yung mga transaction na 'yon kasi otherwise hindi nila ipo-push through yung transaction o di kaya ipa-flag nila sa ipa-flag nila ng bonggang-bongga doon sa AMLA. Okay? Merong iba't ibang practice yung iba't ibang mga bangko. But everything should be compliant doon sa Anti-Money Laundering Act. Okay? In many situation, itong si AMLA, nagseseminar yan ng mga banking institution. Kasi yung ibang mga bangko, parang ang ginagawa nila, yung ibang mga financial institution, ang ginagawa nila, pagka kunwari, okay, parang suspicious ito. So nag-ask kami ng additional details, nag-ask kami ng ganito, ganyan, etchos, nakapag-provide naman itong si depositor. Kaso nga lang, parang medyo nag-aalangan pa din kasi kami eh. Kasi hindi naman na namin ma-say no kasi nakapag-provide siya ng details. So, ibang mga bangko, ang ginagawa nila, o ibang financial institution, isasubmit pa rin nila yung transaction as suspicious transaction sa AMLA. Kasi nagre-review rin naman sila dun eh. 'Di ba? Ang importante, ikaw, kung ano yung know your customer policy mo sa level ng financial institution, nagawa mo. Okay? Nagawa mo. Ano ang punto ko dito? Kung may 17 na suspicious transaction, si Inday Sara at si Manasseh Carpio, okay? At nag-submit na ngayon ng report itong AMLAC, nag-ripen ba into something seriously illegal? Yang 17 and 16 transactions na yan. In banking practice, okay? In banking practice, a transaction can be flagged as a suspicious transaction, lalong-lalo na pag nalaman nila na ikaw ay politiko o kamag-anak ng politiko.
And the 17 and the 16 suspicious transaction may be triggered by that. Pwedeng ganun. Ang tanong, itong 17 and 16 na yan, did it ripen into something serious? Ako ang hinala ko, no, as a former practitioner din ng compliance. Ang paniwala ko itong 17 transaction na to is brought upon by the fact na Mans Carpio can be considered as an associate of a political figure and Sara Duterte Carpio is a politician. So that is why siguro meron siyang malaking transaction na flag siya. Dahil dun sa fact nga na politically exposed. However, kapag po ang isang transaction ay natag na suspicious, imposibleng walang proseso ang mga banking institution na gawin para i-mitigate yang mga suspicion na yan. Okay? And I'm very, very sure na mitigate yung mga suspicion na yan, but nevertheless, it's going to be reported as suspicious transaction. Pagdating sa AMLA, wala naman nangyari. Diba? Hindi naman siya nag-ripen into something, it did not ripen into something that the Court of Appeals will have to issue certain action in relation to the reports here being held by AMLAC. Hindi naman siya nagbunga into freezing bank accounts. Hindi naman siya nag-resulta into a full-blown investigation. Kasi kapag meron tayong suspicious transaction, at the end of the day, ang pinaka reason dyan is that hindi mo ma-justify ng valid economic activity yung transaction na iyon. Sabi ni Mami Laika, if you are a politiko or pamilya ng politiko, lagi ka na mafa-flag as suspicious transaction, lalo na pag big amount. Correct. Sarah called out AMLAC for not disclosing na walang nangyari sa mga ito. Correct. Yes, politically exposed person, PEP. Kapag PEP, automatic suspicious transaction, lahat ng PEP, red flag sila. Correct! Correct! Ba't hindi yan pinaliwanag ng AMLAC? So ngayon, yung mga suspicious transaction na sinasaksak dito, red flag ito, ganyan-ganyan. Actually, lahat kayong politiko, pag nag-transact kayo ng bilyon-bilyon at nagbangko kayo, red flag kayo talaga. Red flag kayo talaga. Lalo na noon, kunwari, magtatransact, pagkatapos, i-search mo sa open source yung pangalan ng politiko. Pagkatapos, lalabas na, parang, involved ito sa maleta, and I'm just saying this as a former practitioner pagdating dito sa compliance, okay? What I'm going to do, for example, Leila de Lima is going to transact, let's say, she's going to deposit 1 million pesos. Okay? Leila de Lima is going to deposit 1 million pesos. Ang process ng mga bangko dyan, sino si Leila de Lima? Si Leila de Lima, isa-search mo sa open source. Okay? May affidavit yung 18 soldiers na nagsabi na naabutan siya ng maleta. That is a red flag. And the transaction of Leila de Lima is probably going to be tagged as suspicious transaction. Because there is an open source that would say na yung pangalan niya, pinangalanan siya ng 18 Marines under oath. So, Leila de Lima is going to be subjected to an enhanced know your customer processes. Kaya nga, ayaw ng mga politiko na nagbabangko. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Ang mga compliance officers po, nag-check yan sa open source. That is part of their know your customer processes. Yan nga yung reason. Okay? Yan nga yung reason kung bakit hindi nagbabangko ang mga politiko.
Ma-flag talaga sila, lagi-lagi. Imagine niyo nung panahon ni Napoles, lahat ng pinangalanan ni Ben Hurluy. Hirap yan magbangko lahat. Kaya tama si Inday Sara doon sa sinasabi niya. Ang mga korap, hindi yan nagbabangko. Pag ikaw ay nagbabangko, ibig sabihin, kaya mong i-justify ang poki ng inang pera ninyo. And that's what Inday Sara did. Pag wala kayong bangko, pag hindi kayo nagbabangko, yun ang korap. Okay? Yun ang korap dyan. So anyway, dun sa mga nagsasabi, and you really have to be very, very patient. Tandaan ninyo, marami pa ring part ng ating populasyon ang unbank. Walang bank accounts. Okay? Marami pa rin sa mga kababayan natin, hindi nakaranas mag-deposito, mag-withdraw, walang ATM, walang passbook. So they do not understand transaction. They do not understand balance. They do not understand withdrawal, deposit, and things like that. So you have to be very, very patient sa pag-explain sa mga kababayan natin at sabihin natin sa mga kababayan natin na hindi nyo maloloko ang bangko. Sa hinaba-haba ng coverage na tinutukoy dito, actually for a politician, 17 times ka lang na flag, mababa yun. Sobrang baba nun. Para sa isang politician 20 years kang nakabangko, pagkatapos 17 times ka lang na flag, ang baba niyan. Sobrang baba niyan. Oo, lahat ng transaksyon nila na konektado sa politiko, ginagawan ko ng report basta mabanggit isa politiko, sabi ni Reginald. See, mga compliance officer dyan, mag-ingay. Kasi part ng proseso yung open source Part ng mga compliance practitioner dyan yung open source. Pag politiko ka, public figure ka, titingnan nila kung ano yung mga kontrobersyang kinai-involvean mo when it comes to graft and corruption. And so you will be subjected to the enhanced know your customer procedure. So you have to justify saan galing yung pera mo. Sabi ni Jemonito, this KYC, EDD is enhanced due diligence, STRs, masyadong technical pero patience is needed to explain it sa walang hiyang shit show ng mga crocs. Lalo maraming Pinoy ang mapapaniwalain. Sabi ni Jemonito, correct. Pero ang punto dito is ganito, okay? Ang isang taong korap, hindi magbabangko. Kasi i-check ng bangko lahat yan. I-check ng bangko ang source ng pera mo. I-check ng bangko kung legit ba ang pera mo. I-check ng bangko kung kanino galing ang pera mo, kung saan mapupunta. And in all transaction that will pass through the banking institution are going to be checked and checked again kung bakit legal ang mga pera na yan. Yung iba nga kung hindi siya na-flag dito sa financial institution A, yung pupuntahan niyang pera kabilang bangko, mafa-flag siya doon. Kasi ibang mga banking institution, yung mas magaan yung compliance nila, hindi masyadong mahigpit or whatever, ganyan-ganyan. Pero pag yung pera nakarating doon sa ibang financial institution at meron kang compliance officer na mabigat-bigat, machi-check ka doon. So biruin mo 417 transactions, 17 times lang na flag si Inday.
Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, she would normally provide justification that all the transaction are done with a legitimate economic activity. Sweldo mo sa ganito, sweldo mo sa trabaho, dividendo mo sa ganitong negosyo, kinita sa ganitong negosyo. The money is justified. So ngayon, kayong mga taga-AMLA, what is the point of releasing this? What is the point of releasing this? Ang ano dito, no, actually, sa totoo lang, kung objective lang yung pag-uusapan natin, yung pag-release nila to, wala namang meaning to eh. Kasi wala namang ano dyan eh, wala namang culpability dyan eh. Wala namang may kasalanan dyan. Wala namang issue. Pero of course, what they are taking advantage is yung ambiguity and yung isip ng mamamayang Pilipino na largely unbanked, largely walang experience sa mga financial institution. Yun ang tinetake advantage nito. And they are not explaining thoroughly. Hindi naman fair yung pagtatanong eh. Sa 6 na oras sila na nag-hearing, gaano karami yung mga nagtatanong na bumoto na kay Inday Sara sa impeachment noong 19th Congress? Eh ilang congressman lang yung nandyan na hindi bumoto kay Inday Sara na nagtatanong? This is really a shit show. 'Di ba? Sa mga kababayan natin, niloloko kayo ng House of Representatives with the help of AMLA. Okay? Dahil ang mga transaction po sa bangko, okay, ay chine-check ng mga compliance officers nila kung may problema. Nakarating na ito sa AMLA, wala namang nagkaroong ng demanda, wala namang nangyari sa mga STR na yan. At kahit na red flag si Inday dyan, hindi ito nauwi sa pag-iimbestiga ng illegal na aktibidades. And like I said, and many of the compliance officers here are going to agree. Kasi ako, ganyan din ako nung nasa practice ako Pagka ikaw, politiko ka, red flag ka sa akin. Lilista ko talaga lahat ng kontrobersya mo dun sa report. Explain ka kung saan galing ang pera mo. Inday Sara went through that kind of process, let's say 17 times. And she was able to justify all of them at the bank level. So, anong problema nyo? Diba? Sabi ni Oshat, mainstream media also isn't trying to further the discourse on this. Watch the news all day. Didn't see a decent attempt to explain the AMLC issue to the general audience, keeping us misinformed. Correct.